Sa vlog na to, gusto ko ikwento sa inyo paano kami nakuha bilang model para sa Tron Ares promotional video. Nagsimula yon nung isang gabi na nagchat sa akin si Boss Harvey kung ako daw ba ay available para maging stunt rider sa isang shoot na gaganapin sa MOA. Ang napili nilang design is katulad ng sa Ninja 400, Ninja ZX6R na halos parehas lang ng design at talagang pogi at cool tignan na sports bike. Kailangan din na lahat yon ay maging black. Kaya isa pa yun sa dagdag work kung paano hahanap ng black na motor na pare-parehas sports bike yung look, kagaya ng Ninja series. Hanggang sa umabot sa point na kahit hindi black yung motor, kinausap ko na si Boss Roji, baka interested siya na irap na lang namin temporary yung kanyang ZX6R. Inaabot din kami ng 3 to 4 hours sa isang bike at depende pa kung gaano kadami yung green stickers or decals nung bike na gagawin naming black. Sumunod kay Boss Roji ay si Boss Marlon. Naka Ninja 400 siya at saktong konti lang yung greens na didikitan namin sa kanya. At next naman ay si Boss J-Tol. Hindi pwede yung B-Strom niya pero bilang rider, nung kailangan ng magsukatan para sa susuotin namin, ay buti ay available siya. Ginawan ko ng paraan na mahanap siya ng bike katulad ng Ninja 400 at ZX6R na nagtanong ako sa auto garage. Kaya lang wala silang ganong unit. Buti na lang meron kaming tropa na hindi po rent yung bike pero willing iparent sa akin para magamit sa shoot. Shoutout kay Caster at natuwa din siya na mapipicture yung bike niya para sa shoot na gagawin namin. At para sa pang last na bike, buti na lang bigla ang nagchat si Boss YRB Motovlog at inoffer yung kanyang bagong ZX6R na sakto ay konti lang din yung greens. At bukod sa offer ay talagang pinahiram niya na lang po ito bilang suporta. Maraming salamat din ulit kay Boss Roji dahil siya yung nag-offer ng pwesto para doon kami gumawa sa kanila. Napakalaking bagay din po dahil naka-aircon kami doon. Try nyo po sa shop nila na RCTC, Aircon and Service at napaka-recommended po ng kanilang shop. Dumating na yung time na magsushoot na kami sa MOA. Nung paalis na kami, sayang lang, nag-automatic off yung mic ko. Kaya wala akong external mic nung kami ay bumiyahe papunta ng Pasay. Dahil makulimlim, ay tuluyan ng umulan at talagang nabasa na kami pag-akit namin ng Harbor Link. Pagdating sa studio ng Mayad Chapters, agad naman kaming inasikaso ni Ma'am Lia. Sa basement parking, nakaredy na rin yung mga magkakabit ng LED lights sa motor. Ito yung example nung nagawa nila. 1 hour or 2 hours sila inaabot sa pagkakabit nito. At ang astig, ang cool nung kinalabasan. Umakyat ako ulit para kamustahin sila at pagtingin ko sa bintana ay medyo lumalakas na yung ulan. 7 PM na kami nakaalis sa studio. Yan na, dito na tayo magkakawalaan, boys. At gusto ko sanang mapanood nyo yung saglit na moments natin sa EDSA kung saan nag-aalala ako na baka magkawatak-watak kami dahil alam nyo naman, digmaan ang pagbiyahe-biyahe sa EDSA lalo na kung first time mo. Buti maluwag-luwag sa part na to ng EDSA at doon lang traffic. And sana pag ganyan-ganyan lang tapos after maluwag na ulit. Mga kapanibago no guys, ngayon lang nakakita ng ganitong city traffic ulit dito sa vlog natin. Dalang ko kasi maluwas, ngayon lang ulit. Ayan, Music in the Ears, tunnel. Kala ko pinapara tayo. Aray ko. Bagay na bagay sa city yung sport bike eh, no? Grabe, pogi. Sarap. Umuulan, no? Tingis pogi pa kami ngayong umuulan. Cinematic. Sana ganyan na lang. Huwag na yung sobrang buhos. Kasi kawawa na pagbasa-basa. Parang nasa ibang mundo. Ngayon lang ulit nadaan dito. Taka big bike pa. Nasa na ang aking mga kasama. Nakakaluwag at nakakahinga pagka ganitong maluwag yung EDSA. Buti na lang, ganun lang yung traffic ng EDSA na experience natin. Uy, fireworks no? Ganda. Sakto pa sa yung fireworks, bossing, ganda.
Panalo na, bossing, ganun ba? Wala ako kanina eh. Ito na dapat ako, hindi ko kayo makita. Pakita mo eh, kumakakyat. Malakas yung palo. At yun, may senaryo pa nga na muntikan pa daw mahiwalay at mawala si Boss J-Tol. Pero tinawa lang namin yon at tuloy pa rin dahil malapit naman na kami sa location. Artistahin, Carlo Aquino guys oh. Yeah. Oh, shoutout kay ano, pwede mo shoutout si ano? Shoutout po kay baby ko, Jonah. Yun. Ayun na po, pinagkakabisihan niyang motor. After nyan, puro bebe time na daw po. Yes. Liwanag, no? Ganda ng scenery natin dito. So, dyan daw tayo sa MetLife. Pagdating sa parking lot, nakatingin lahat ng crew at na-amaze sa itsura ng mga bikes. Ang pogi at ang ganda daw. Tapos, diretso na kami sa isang space. Pinakain kami ulit at nagulat ako na na-meet ko dito si Jan Manalo, dating child star ng Going Bulilit at celebrity. Ngayon ay nagsushoot na po siya sa mga film at nakakatuwa ding makita na ang dami nilang crew na kasama sa Chapters PH ng Mayad Studios. Nag-test ride na rin sa parking lot at test shooting para makita yung kalalabasan ng ilaw sa gulong kung magiging bilog pag umaandar na. 10 to 11 PM lipat na kami sa mismong location malapit sa MOA Globe para mag-shoot ng mga sequence na kailangan nila para dito sa Tron Ares shoot na gagawin namin. Ito yung gagamitin sa shoot, oh. May setup na. At ayan ang MOA Globe kung saan tayo mag-shoot mamaya. So ayan, kamusta sa inyo guys? Pakita yung mga bikes. So ito yung Ninja ZX6R, ZX6R ni Boss YRB. Ito pala yung Ninja 400. Tapos ito yung Ninja 500. Ito po yung Globe. Ang unang shoot ay si Boss J-Tol. Nilagyan ng camera yung Ninja 500. Nilagyan din nila ng tape. At nakuha nila yung mga shots na kailangan nila. Ang pangalawang shoot ay si Boss Marlon. Ang kailangan daw na shot ay flyby sa camera. Na nakailang ulit sila at kinakabahan siya na baka masagi niya yung buong stops na nagsushoot sa kanya. At yan, medyo maambo na naman. Sana hindi na tumuloy yung ulan. Siyempre, nakuha sa prayers at di naman tayo papabayaan ay tumila din agad ang ulan. Ano na yan? Oh, yan na yan. Yan na yan. Na ang kasunod ay si Boss Rogie at ako na. At ang shoot na gagawin namin ay susunod kami sa motorsiklo para gumawa ng mga formation and blockings. After nun, lumipat na kami sa Globe para i-shoot yung mga hero shots at ilang drone shots na iikot kami doon sa mga roads na pinayagan kami. Nandun na sila. Basta medyo lumayo na sila. Ay nako, alam ko yung amoy nun eh. Ang lasa na safeguard. Gusto ko pa naman ginger. Hindi mo na tuloy maubos ngayon. Hindi, maubos ko to. Ubusin ko nga agad. Safeguard na lang naman na yun eh. Fresh. Lasang yung sabon. Pero masarap. Magliliwanag na nung natapos kami, pero masaya kami sa experience namin, lalo na sila Boss J-Tol, Boss Marlon at Boss Rogie. Nakita ko sa kanila yung relief na okay na at finally nakaka-excite abangan yung magiging output nito pag na-upload na. Habang nagliligpit kami ay tuloy pa rin silang nagsushoot dahil may mga kailangan pa silang shots. Sinamantala namin yung time na mag-picture-picture at inaya na rin yung buong crew ng Chapters PH at thank you rin sa Disney para sa ganitong experience. Thank you, boss. Ganyan tanggalin yung helmet. Thank you, boss. Uy, salamat ha. Thank you, Thank you. Bago natin tanggalin. Sige. At excited po ang mga kasama ko na baka daw susunod ay may iba pang projects na i-offer sa amin. And salamat din sa wardrobe and designer namin na pinauwi na sa amin yung pants at sapatos. Pati na rin yung gloves. Thank you po ulit, Ma'am Nasya. Kung tatanungin niyo po ako kamusta sa akin yung experience na maging model, ay for me ay nakakapagod pa rin pala. May time parang mas nakakapagod pa na ikaw yung model kaysa sa shooter. At sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay dating mahilig gumawa ng mga short films sa mga school projects, gustong maging director, gustong gumawa ng mga movies, at napunta sa pagwo-work ng wedding film, videography, photography, at SDE editor. Naging freelancer po ako ng 5 years at pagkatapos po noon ay naging home base na lang po yung work ko.
At doon po ay naging journey ko naman ang pagbibig bike. Kaya po nagkaroon ng Motowell. Congrats, boss ko. Hey! Done shooting sa Tron at pauwi na tayo ngayon. Shoutout ulit sa Auto Garage Big Bike Rental kay Boss Harvey, Boss Harold, at iba pang mga kasama namin doon sa Auto Garage. At pagkatapos po ng ilang linggo ay in-upload na ng Disney sa kanilang page yung video na ginawa namin. At ito po yung mga reactions ng kasama po natin. Ay, ako yan! Ako yung nasa uno na yun! Thank you po sa opportunity na bigay niyo sa akin. Sobrang proud moments po yan para sa kanila. At ngayon po sa mga oras na to ay nasa 2 million plus views na po yung video namin sa Disney. Pati po yung mga FB friends namin ay natuwa at nagulat na kami yung nasa Tron Ares promotional video.